Kita ko na palagay ang loob ng anak ko sa kanya. Mama na rin yung tawag. At dahil doon nakaramdam ako ng inis. Dapat kami yung buong pamilya. Naiinis ako sa kanya kahit na ang bait niya sa amin. 18 years old ako nang mabuntis ako at 21 siya. Hindi pa katagalan ng relasyon namin noon. At dahil hindi pa namin kaya ang aming sarili at nakaasa pa kami sa pamilya namin, ay wala kaming sariling desisyon nang sabihin ng pamilya namin na magpakasal kami. Kaya wala rin kaming nagawa. Sa totoo lang ay gusto ko rin naman kasi mahal ko siya. Pero siya ayaw niya. Napilitan lang siya dahil sabi ng nanay ko, hindi ipapaapelido sa kanya ang anak namin at hindi rin niya makikita. After ng kasal at after kong mga anak, umalis siya sa bayan namin at nagtrabaho sa ibang bayan. Simula noon, naging madalang na yung communication namin. Naging malamig kami sa isa't isa. Buwan-buwan naman siyang nagpapadala at nag-uusap lang kami kapag magpapadala siya or kapag kakamustahin niya yung anak namin. At dahil nga ganun yung setup namin, mas na-excite pa ako makipag-chat sa ibang lalaki kesa sa kanya. In short, wala kaming oras sa isa't isa. Until one day, may nakarating sa akin na may babae siyang pinupuntahan. Malayo yung bayan ng babae sa bayang pinagtatrabahuhan niya. Pero handa daw mangutang ng panggas sa motor ang asawa ko, mapuntahan lang yung babae. At wala rin namang alam si babae na may asawa na yung asawa ko. At nung nalaman ko, nagsumbong ako sa binan ko at mga pamilya niya. Galit na galit sila sa asawa ko pero hindi pa rin siya tumigil. Kaya naisipan ko na lang nagantihan siya at nakipag-inuman ako sa mga kaibigan namin. Hanggang sa may isang kaibigan na na-develop ako. Umabot sa punto na tumatakas ako sa amin kapag madaling araw or gabi. Gumagawa ng kung ano-anong alibay, makasama lang siya at may nangyayari na rin sa amin. Isang araw ay nalaman ko na lang na inaway ng binan ko yung babae ng asawa ko. At dahil doon ay nalaman ni babae na may asawa yung asawa ko at nakipaghiwalay din ito. Pinabalik niya sa akin ang asawa ko. Bumalik yung asawa ko sa akin kaya naman nilayuan ko na rin yung lalaki ko. Pero alam na pala ng asawa ko ang tungkol sa amin. At dahil nga hindi naman niya ako mahal at ako naman ay may iba na rin, muli ay iniwanan niya ako. Pero alam ko na mahal ko siya, siya yung mahal ko. Nalaman ko sa mga kaibigan niya na hinahanap niya pa rin yung babae. Gabi-gabi raw naglalasing yung asawa ko dahil hindi niya mahanap si babae. Dahil doon ay sobrang nasaktan ako kaya bumalik na lang ako sa lalaki ko. Lumipas ang ilang buwan at nalaman ko na sila na ulit ng babae. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako. Nagmakaawa ko sa asawa ko na tanggapin na lang niya yung bata or pumayag na lang siya na dadalhin ng anak ko ang apelyido. Pero ayaw niya, nagalit siya. Na pati ang pamilya niya nagalit din sa akin. Sising-sisi ako, paano ko pa mabubuo ngayon ang pamilya namin? Kinausap ko ulit siya, umaasa ako na baka naman tanggapin pa niya ako at ituring niyang anak ang anak ko. Hanggang sa nanganak na nga ako. Kinuha niya sa akin ang anak namin at siya naman daw ang mag-aalaga. Doon ko rin nalaman na nagsasama na pala sila ng babae niya. Kita ko na maalaga yung babae sa anak namin. At sabi pa ng mga kamag-anak ng asawa ko, mahal na mahal ng babae yung anak namin. Maging ang pamilya ko sinasabi na swerte yung anak ko dahil itinuturing siyang anak ng madrasta niya. Na lahat ng luho ng anak ko ibinibigay niya. At kita ko rin na palagay ang loob ng anak ko sa kanya. Mama na nga yung tawag. At dahil doon nakaramdam ako ng inis na dapat kami yung buong pamilya. Naiinis ako sa kanya kahit ang bait niya sa amin. Sinasama na rin siya sa lahat ng family gatherings nila. At sa post ng pamilya ng asawa ko, tanggap na tanggap nila si babae at mahal na mahal nila. Sabi pa nga ng tita niya, napakaswerte daw ng babaeng yun. Dahil simula nang dumating siya, nakapundar ang asawa ko ng mga bagay na dati ay wala siya. Hindi na rin siya umaasa sa nanay niya at umalwan yung buhay. Dahil magaling daw mag-alaga at maayos daw ang pagsasama ng dalawa. Nalalo akong nagngit-ngit sa inis. Hanggang sa nabuntis si babae at tuwang-tuwa ang buong pamilya ng asawa ko. And that time ay buntis din ako sa pangalawa namin ng lalaki ko. Ng mga nakako ni Haniho, wala man lang pangungumusta ang asawa ko. At kapag nagme-message ako sa kanya, kinakamusta yung anak namin, minsan ay hindi pa siya nagre-reply. Kung mag-reply man ay maikli lang at halatang umiiwas at malimit sabihin. Natawagan ko na lang daw yung anak namin dahil may cellphone naman ito. Pero nung umanak yung babae niya, todo po siya at proud at halatang halata na sobrang saya niya. Na dapat ako sana yon. Na sa akin dapat siya kasi ako yung asawa niya. Kung tinanggap niya lang sana ako nung una, ay di sana maayos pa kami. Paano kami ngayon maayos kung pareho na kaming may ibang pamilya? Mahal ko pa yung asawa ko at kapag nakikita ko siya, masasaktan ako at umaasa ako na one day babalik siya sa akin. Mamilan, kailangan kong matauhan. Kahit malademon yung advice ay tatanggapin ko. Letter sender, Nicolette ng Quirino. Simula't simula pa lang naman hindi na siya sa'yo na nagpakasal kayo para lang sa anak nyo. Ikaw na lang yung kumakapit kaya never kang makukontento for sure sa kakarampot na oras na ibibigay sa'yo. Ulit-ulit ka lang maghahanap ng pugad na makakanlungan at magpupuno ng kakulangan ng asawa mo. Same situation sa asawa mo. Dahil napilitang pakasalan ka, aalpas at aalpas yan. Mahihirapan lang kayo, magkakasala at magkakasala lang kayo pareho. Palayain mo na yung sarili mo. I-focus mo na sa pamilyang binubuo nyo ng lalaki
lalaki mo. Dalawa na yung anak nyo eh. Nakakaawa lang yung mga anak nyo na kung nakatingin ka at nakafocus ka sa pamilyang hindi na sa'yo. Mima, life is short. May pagkakamali siya, may pagkakamali ka rin, pareho lang kayo. Total, inilaban mo rin naman yung lalaki mo noon. Kung ano-ano pang ang alibay ang ginagawa mo, madiligan ka lang. At kung mangangarap ka pa rin na mabuo kayo ng dating asawa mo, tama na, itigil mo na, hindi nyo deserve ang isa't isa.